naging masama ako sa inyo lahat at hindi ko nahihilingin na mapatawad niyo ako. Gusto ko lang sabihin na pinagsisisihan ko na lahat ng nagawa ko. I know. Alam kong walang kapatawaran ng lahat at handa akong tanggapin kung ano man ang gusto niyong kapalit sa lahat ng mga kasalanan ko. Anito kahit na hirap dahil sa labis na pag-iyak, ay patuloy ito sa pagsasalita. Nakayuko lamang ang matanda at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kahit mamatay ka, hindi kita mapapatawad! Sigaw niya. Nagpumigla siya sa hawak ni Peter at na magkaroon ng pagkakataon para makawala, ay tuluyan niyang sinugod ang matanda. Hinila niya ang kwelyo nito at walang pasubaling ibinalibag ito sa mesa. Napuungol ang matanda dahil sa labis na sakit. Nagsimula na rin tumagas ang dugo ng sugat nito pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya lamang ngayon ay ang patayin ito. Binabalot siya ng galit at puot at alam niyang wala siyang kasing demonyo kapag binabalot ng ganoong emosyon. Akmang sisipain niya ang sikmura nito na may mahigpit na kamay ang humawak sa magkabila niyang balikat. Oops! Tama na yan, baby girl. Pinagbigyan na kitang ibalibag sa tanda pero wag mo nang dagdagan. Magsasayang ka lang ng pagod. Baka magasgasan ka, magagalit sa akin sa bayaw. Kalmadong tugon ni Grace na siyang pumigil sa kanya. Seryoso itong nakipagtitigan sa kanya, ni hindi kumukurap. Kumalma ka. Isipin mo ang asawa mo. Mag-aalala iyon kapag nakitang may dugo sa mga kamay mo. Inginuso nito ang kamay niya at napaiwas siya ng tingin na makitang masaganang dumadaloy ang dugo mula roon dahil sa pagsuntok niya ng mesa. Ilang ulit siyang humugot ng malalim na hininga upang pakalmahin ang sarili ngunit hindi niya magawa. Sige na, ihatid mo na siya sa bahay nila. Ako na bahala dito. Tugon pa nito kay Peter. Ang mga tauhan nito ay inalalayan na matanda na makatayo at ilabas ng silida. Sumunod doon ang kapitan. Tara na. Wika ni Peter. Ilang minuto ang lumipas na tanging mabibigat na paghinga niya lamang ang maririnig. Kailangan kong kumalma. Malamig ang boses na tugon niya. Kailangan muna natin linisin ang kamay mo bago kanya makita. Anito, tango lamang ang isinagot niya. Ilang ulit ang naging buntong hininga niya habang hinihintay ang pagparada ng sasakyan sa kanilang destinasyon. Ayaw na ayaw niya talagang sumasabog sa gali dahil hirap na hirap siyang pakalmahin ang sarili. Masakit sa dibdib, basta binabalot ka ng galit ngunit nahihirapan siyang magpatawad. We're here. Anunsyo ni Peter. Agad siya nitong pinabuksan ng pinto at inalalayan pababa. Tapos na ring linisin ang sugat niya sa kamay at tulad ng nakasanayan niya noon ay ang binata naglinis noon. Napangiti siya na makita ang malaking bahay. Ito talaga ang lugar na lubos na nagpapakalma sa kanya. Ngunit napawi rin ang masaya niyang ngiti nang makaramdam ng kirot sa kabilang parte ng kanyang puso. Hindi naman dati ganito. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang waksiin ang negatibong ideya na nasa isipan. Tara na. Anang binata na sinagot niya ng tango. Sabay silang humakbang papasok sa malamansyong kabahayan. Hindi niya mapigilang pasadahan ng tingin ang magarang bahay na kanyang naipundar gamit ang kanyang sariling dugot pawis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nasa ganito na siyang katayuan ng buhay. Marangya at halos sumiga na lamang sa pera. Malayo ang kanyang naging tanaw habang pinipigilan ng pagbugso ng pangungulila sa kanyang ina. Tanging mga yakap lamang nila ang naririnig hanggang sa makarating sila sa pangalawang palapag ng bahay at tumapat sa pinakadulong silid. Napatingin siya kay Peter at tumango naman ito. Sa baba lang ako. Anito, gawin mo na lahat ng pinag-utos ko. Masusunod. Yun lamang at iniwan na siya nito sa harap ng pinto. Ilang malalim na buntong hininga muna ang hinugot niya bago tuluyang buksan ang silid. Isang maganda at masayang ngiti ang inihanda niya. Tulad ng nakagawian, inapakatahimik ng kwarto na tila walang tao. Sanay na siya sa bagay na iyon. Isang silid na puno ng mga collection ng iba't ibang laruan at kung ano-ano pang gamit ang naroroon. Isa-isa niyang pinulot ang ilang mga nagkalat sa sahig at ibinalik iyon kung saan iyon dapat nakapwesto. Nilinis niya ang dapat na linisin bago tuluyan nagtungo sa kama na siyang sentro ng silid. Mas lalo siyang napangiti na makaupo roon at mapagmasdang mabuti ang napakagandang mukha ng isang babae. Bahagyang kumikibot ang mapupulan nito mga labi at tila batang humihilik. Lahat ng galit na meron siya ay parang bulang naglaho nang masilayan niya ang inosente nitong mukha. Sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay, sa lahat ng sinuong niyang kasalanan, ito ang tanging niyang pampakalma at instrumento
upang takasan ang masalimuot niyang nakaraan. Itinaas niya ang kamay na walang benda at nihaplos ang malaanghel nitong mukha. Inalis niya ang mga hibla ng buhok na nakatabing sa mukha nito at inalagay iyon sa likod ng tenga. Ang malapor silalin nitong kutis ay lantad ang kulay dahil sa medyo may kadilimang silida. Sarado ang mga bintana upang hindi ito maistorbo na mahimbing na pagkakatulog. Di pagkurap ay hindi niya ginawa habang patuloy sa paghaplos sa kamay nito. Mas lalo lamang lumawak ang ngiti na meron sa kanyang mga labi nang gumalaw ito at ilang sandali lamang ay dahan-dahang bumukas sa mga mata. Ilang segundo silang nagkatitigan bago malaki ang mga mata nito sa labis na tuwa. Ate! Agad itong yumakap sa kanya. You're here! Sabik na sabik ito. Gumanti siya ng mahigpit na yakap at muli itong ninitian. How's your sleep, princess? Anya. Kumikab ito at tila paslit na kinusot-kusot ang mga mata. Ayos lang naman. Ang tagal mong hindi bumalik. Nababagot na ako dito. Gusto ko na makakita ng tao eh. Nito sabay nguso. Ang ngiti niya ay nauwi sa mahinang tawa dahil sa reaksyon nito. Huwag kang mag-alala. Ayos na lahat. Talaga? Ibig sabihin pwede na akong lumabas? Nagniningning ang mga mata nito sa tuwa. Yup. Mami, pwede ka na lumabas. Akala niya magtatatalo nito sa tuwa dahil sa ibinalita niya ngunit nataranta siya na magsimula itong umiyak. Why are you crying? Aren't you happy that you can leave the house and you can go back to your old life? Mabilis niyang pinunasan ang mga luha nito. Ang ayaw niya sa lahat ay nakikita o naririnig itong umiiyak. Nasasaktan siya ng sobra. Mo happy naman eh. But ibig sabihin dahil ayos na ang lahat, aalis ka na ulit at babalik na sa Brazil? Iiwan mo na naman ako? Nito. Hush now, princess. Hindi kita iiwan, okay? I won't do that. I will not. Aalis lang ako dahil marami akong dapat na ayusin. You know, na isa lang ang pwede lumabas sa atin, di ba? Para mailayo ka sa panganib. Listen to ate, okay? Pero sabi mo ayos na lahat. Nakatitig ang inosente nitong mga mata sa kanyang muka. Yes. Pero alam mo namang mapanganib kapag nalaman ng mga naging kaaway noon ni Daddy na nandito ka. I am doing this for your safety. Alam mo namang kaligtasan mo palagi ang mas importante kay ate. Hinaplos niya ang mahaba nitong buhok at hinalikan sa noo. Maayos na ang lahat. Bulong niya. Makakabalik ka na sa asawa mo. Dugtong niya at hindi niya mapigilan na mag-iwas ng tingin dahil sa nakamamatay na sakit na gumuhit sa kanyang puso. Talaga? Pwede na akong bumalik kay Fort ko? Ang ningning sa mga mata nito ay muling bumalik. Walang kislap ng pagiging marahas at matapang. Purong kainosentihan na halatang hindi naihain sa kasamaan. Yun ang gusto niya. Ang manatili itong walang buwang at hindi nito maranasan ang puot na meron sa mundong ibabaw. Yes, Caitlin. Makikita mo na ulit siya. Thank you, ate. Dinamba siya nito ng mahigpit na yakap at saka napapapalakpak sa tuwa. Habang nakatitig dito ay hindi niya napigilan ang pagtakas ng butil na luha sa kanyang mga mata. Para lamang siyang nananalamin dahil magkapareho ang lahat sa kanila. Mula sa mahahabang buhok, sa mga mata, sa matangos na ilong, pisngi at mga labi, pati na rin ang tangkad at pangangatawan. Walang sino man na makakapagsabing dalawang tao sila sa iisang anyo. Bumaba ang tingin niya sa braso nito na may dalawang nunal. Ang tanging bagay na ipinagkaiba nila. Hindi niya mapigilang haplusin ito habang naririnig niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso. Ang kanyang kapatid ay napakalaki ng ngiti at kitang-kita sa mga mata ang labis na saya dahil sa sinabi niya at hindi niya kayang mawala iyon. Kaya't lahat ng ikasasaya nito ibibigay niya, kahit pa ang kapalit ay ikasasakit o ikamamatay niya. May favor lang siya sa ate ha? Anya matapos tuyuin ang mga takas na luha. Yes po. Ano po yun? Nakanguso ito. Di ba nakwento ko sa'yo na may mga paintings ang asawa mo? Opo. Hey, excited na ako makita yun. She clapped her hands. Kapag tinanong niya kung gusto mo lagyan ng nunal ang mga paintings niya, can you please tell him that you don't want to? Pili ang mga salitang tanong niya. Bumaba naman ang tingin nito sa braso niya at tinawakan ng artificial molds na ilalagay niya. Alam na lahat
na si Caitlin ay may nunal sa braso. Minsan na rin binanggit sa kanya ni Ford ang tungkol doon at mabuti na lamang at naging handa siya. Ipinakita niyang artificial na nunal na ipinalagay niya upang patunay na siya si Caitlin. Ang mga paintings niya ay walang nunal dahil hindi niya daw iyon napansin noon. Siguro dahil masyado ka pang bata noon. Pag-uulit niya sa sinabi noon ni Quattro nang ipaliwanag ito kung bakit hindi nito napansin ang nunal niya. Hindi niya talaga mapapansin dahil ako talaga ang batang nakita nito at hindi ang aking kakambal. Bulong ng kanyang isipan na hindi niya pinansin. Sure, hindi ko palalagyan. Nito. At yung bagong painting niya, pwedeng pakitago na lang for ate. Pagtukoy niya sa nilikha kahapon ng lalaking Miller. Sa sobrang galing nito sa pagpipinta ay hindi nagtagal, ay agad na natapos ang painting nito para sa kanya. Para sa kanya? Mapait na lamang siyang napangiti. Mabilis naman na naging pagpayag nito. Habang pinagmamasdan ng kapatid ay nakarinig sila ng mga katok. Come in. Anya, ilang sandali lang ay pumasok si Peter na may dalang paper bag. Nandito na mga damit na kakailanganin niya ngayon. Iniabot nito sa kanyang hawak na paper bag. Agad niya naman iyong binuksan at sinuri ang damit na nasa loob niya. Kaparehong-kapareho ng damit na suot niya ngayon. Kapag isinuot na ito ng kapatid, ay sigurado siyang wala nang makapagsasabi kung sino sa kanila ang sino. Where this, princess? Ihatid ka ni Peter pa uwi sa bahay ng asawa mo. Bawat bigkas niya sa huling dalawang salitang iyon ay tila binubuhusan ng asido ang sugat sa kanyang kalooban. Ngunit wala siyang ibang magagawa kundi tiisin iyon. Ang kakambal na lamang ang meron siya at hindi siya papayag na pati ito ay masaktan dahil pinili niya ang sariling kaligayahan. Noong bata ito ay binantog na binawian ng buhay. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na naisalba ito, naagapan. Ilang taon mang nasa koma ngunit nabuhay dahil na rin sa tulong ng ama ni Peter na siyang kanang kamay at labis na pinagkakatiwalaan noon ni Goncalves na naging matalik namang kaibigan ng kanyang ina. Utang niya ang lahat sa ama ng binata dahil nagawa nito maglihim sa amo para lamang maisalba ang buhay ng inosente niyang kapatid. Kahit kapalit noon ay ang sariling buhay at buhay ng asawa. Kahit kay Peter ay malaki ang pagpapasalamat niya dahil minsan, hindi siya nito iniwan sa lahat ng kanyang laban. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Pagbasag nito sa katahimikan, ang kanyang kapatid ay nasa walk-in closet nito para magbihis. She nodded. Ito ang plano sa simula pa lang. Hinayaan ko ang kapatid ko na pumunta dito sa Pilipinas at gawin ang gusto niya. Sa pag-aakala kong hindi siya susundan ni Goncalves. At ng mga nibang buhay niya dahil sa matanda, ay pinili kong pansamantalang pumalit sa kanyang posisyon para ilayo siya sa kapahamakan. Alam mo, kaya kong isangkala ng sarili ko para hindi masaktan ang kapatid ko. At ngayong ayos na lahat, ay ibabalik ko na siya sa asawa niya para maging masaya siya. Paliwanag niya habang naglalakad patungo sa bintanang natatakpan ng makapal na kurtina. Binuksan niya iyon at nagtungo sa veranda. Umungad sa kanya ang pang-umagang sikat ng araw at ang payapang kapaligiran. Kapayapaan, yun ang lagi niyang gustong ibigay sa kanyang kapatid. Mga bagay at pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan. Sigurado ka bang hindi yun mahahalata ni Fort? Masyado niyang mahal si Caitlin. Kaya kahit may kakaiba man siyang mapapansin ay siguradong hindi na niya iyon pagtutuunan ng atensyon. Labis-labis ang pagmamahal niya. And love can make the smartest person stupid. Trust me. First-hand experience yan. Bumuga siya ng marahas na hininga bago sumandal sa railings. Mahal mo siya, alam ko. Nito. Malamig siyang tumitig sa mga mata ng binata. Mas mahal ko ang kapatid ko. Umawang ang labi nito. Indikasyon na may gusto pang sabihin ngunit mas pinili na lamang nitong tumahimik. Pareho silang nakatanaw sa malayo habang hinihintay si Caitlin. Matapos mo siyang ihatid sa bahay nila. Sumunod ka sa akin sa airport. Anya. Copy. Napalingon siya nang may iabot ito sa kanya. Ang passport mo. Mas mabuting dalhin mo na para siguradong hindi mawawala. Tinanggap niya iyon at binasa ang pangalang nandoon. Cassie. San Carlos Goncalves. Kahit kinasusuklaman niya ang apelyidong iyon ay hindi niya nanaisin na ipabago pa iyon dahil ang apelyidong iyon ay kapangyarihan ng hatid sa kanya.
Lahat ng mga ari-ari ang meron ng matanda ay siguradong mapapasa kanya. Kailangan niyang mas maging makapangyarihan dahil mas malaki ang kakayahan niyang protektahan ng kapatid. Walang sino man na makakapanakit dito. Money is everything. Lahat kaya niyang bilihin ng pera. Ate, sabay silang napalingon dahil sa malambing na boses na tumawag sa kanya. Nang lumingon ay nakita niya ang malawak na ngiti ng kapatid. Suot na nito ang damit na kapareho ng kanya at para silang pinagbiyak na bunga dahil sa itsura nila. Oh, kung ngayon lang ako pumasok dito, baka hindi ko alam kung sino sa inyo si Cassie. Biro ni Peter na ikinahagik-hik ng kanyang kapatid. Twinning tayo, ate. Anito at dinamba siya ng yakap. Sa paglipas ng napakarami, ang ugali nilang dalawa ay nagbago. Kung noon siya ang madaldal at punong-puno ng energy, ngayon ay ang kapatid na niya. Ang pagiging tahimik at seryoso nito noon ang siyang ugali na niya ngayon. Excited na ako makita ang asawa ko. Ikikis ko siya ng super dami. Napapatili pa ito. Nagkatinginan sila ni Peter ngunit agad siyang nag-iwas dahil ayaw niyang mabasa nito ang tunay niyang nararamdaman sa mga oras na ito. Nasasaktan siya ng sobra sa totoo lang ngunit hindi ngayon ang oras para maging makasarili siya. Ang kapatid niya ang tunay na magmamay-ari ng Fort Miller. Ang kapatid niya ang babaeng hubad na natutulog sa kwarto nito. Ang kapatid niya ang unang nakasalo ng pamilya Miller ng agahan. Ang kapatid niya iyon. Pumasok lamang siya sa buhay ng abogado noong nagsimula ng manganib ang buhay ng kanyang kakambal. Wala siyang karapatang agawin ng pag-aari nito at wala siyang balak kailanman. Lahat ng ikasasakit nito ay iiwasan niya at lahat ng ikaliligaya ay ibibigay niya. Pangalawang buhay na ito ng kambal niya at hindi niya hahayaang matapos iyon na hindi nito nararanasan lahat ng kaligayahang meron ng mundo. Siya ang aako sa lahat ng sakit at hagupit ng daigdig para maging masaya ang kakambal. Makakalimot din ako sa sakit. Sisikapin kong bumalik sa parte ng buhay ko na walang attorney Fort Miller ang nag-i-exist. Buhay ang kakambal niya. Yun ang pinakamahalagang bagay na meron siya. Inayos niya ang pagkakasuot ng seatbelt ng kapatid at tinaplos ang buhok nito. Lula na ito ng sakyan at handa ng ihatid ni Peter sa bahay ni Fort. Mapait siyang napangiti dahil sa pagsagi ng gwapong imahe ng lalaki. Hindi na maitutuloy ni ate ang pagpapanggap na ikaw. Nasa ayos na ang lahat kaya hindi na ako mangangamba na baka mapahama ka. Hindi ko pa kayang magpatawad sa mga tao nagkasala sa atin kaya sa'yo ko na iaasa iyon. Kapag nagawa mo na silang patawarin, ipatatawarin ko rin sila. Tumingin ito sa kanyang mga mata na may inosenteng ngiti. Bakit palagi mong inuuna ang kaligtasan ko? Tanong nito. Sandali siyang natigilan bago gumanti ng ngiti sa kapatid. Dahil ikaw na lang ang meron ako. Nang mangyari ang ambush, sa inspiration noon ay pareho pa tayong walang muwang sa mundo kaya wala tayong nagawa para iligtas sa mommy. Ang kirot sa kanyang dibdib ay nandoon pa rin kapag binabanggit ang tungkol sa kanyang ina. Akala ko noon pati ikaw ay kinuha na rin pero dahil nailigtas ka na Tito Pete, ay nagkaroon ako ng pag-asa na magpatuloy. Pagtukoy niya sa ama ni Peter na siyang nagligtas sa kapatid noong halos bawian nito ng buhay sa naganap na ambush. Halos magdada sa 8 anyos na siya noon nang ipaalam sa kanya ng matalik na kaibigan ng kanyang ina na kanyang kinilala bilang Tito Pete, ang kanang kamay noon ng matandang Goncalves ang tungkol sa kakambal. Sinabi nito sa kanyang buhay ang kanyang kapatid na inakala niyang patay. Sa takot ay itinago nito si Caitlin para na rin sa kaligtasan nilang dalawa. Ngayong naisa sa katuparan ko na ang plano natin, ay mapapanatag na ako. Naipakulong ko na sa Goncalves at alam na nila Mr. Alvarez ang tungkol sa anak niya. Paliwanag niya. May lungkot na bumakas sa mga mata ng kambal. Bakit kailangan magtago ang isa sa atin? Hinalikan niya ang noon nito. Dahil yun ang alam ng lahat. At para protektahan ka. Para maipagtanggol kita sa paraang alam ko. Pero paano ka? Umiling siya. Maging masaya ka lang. Masaya na rin ako. Dalawin mo ako paminsan-minsan ha? Anito. Hindi agad siya nakasagot. Hindi pwede ang gusto nito ngunit kung yun ang gusto ng kanyang kapatid ay sisikapin niyang gawan ng paraan. Kaya tumango siya.
Alam kong aalagaan ka ng mga Alvarez kaya hindi ka na mapapahamak. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Alam niyang tunay nilang ama si Mr. Claro Alvarez, ngunit hindi niya pa rin magawang tanggapin iyon. Sa dinami-rami ng kanyang pinagdaanan, hinubog na ng panahon at karanasan ng kanyang puso na maging matigas at manhid sa kahit na anong sakit. Maliban sa pag-ibig. Thank you, ate. Basta para sa'yo. Matapos nitong yumakap sa kanya ng mahigpit ay agad na rin pinaandar ni Peter ang sasakyan. Kasabay ng pagtanaw niya sa pag-alis ng mga ito ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Lahat ng hirap ay kinakaya niya para lamang mapabuti ito. Hindi niya kaya makitang nasasaktan na nag-iisang pamilyang meron siya sa mundo. Kahit ikasasakit ko. Muli niyang pinunasan ang taksil na luha, ngunit may sumunod na naman, hanggang sa hindi na niya iyon napigilan pa. Mariin niyang kinagat ang mga labi upang pigilan ang paglakas ng kanyang iyak. Dahan-dahan ang mga hakbang niya patungo sa gate ng kabahayan upang doon humawak at lumuha ng malakas. Hindi niya alam pero napakasakit ng kanyang puso. May kirot doon na hindi niya maipaliwanag. Mabigat at tila nakakasikip ng paghinga. Fort! Mas lalo lumakas ang kanyang hagulhol nang maalala ang lalaki, ang asawa ng kanyang kapatid. Tandang-tanda niya pa kung kailan siya pumasok sa buhay nito. Noong muntik nang maghahasa ang kanyang kapatid dahil sa pagiging walang muwang nito. Nagawa niyang patayin ang may mga gawa noon sa kapatid, ngunit hindi na niya hinayaan pang mapalapit ito sa panganib, kaya plinano niyang palitan ito sa buhay ng ika-4 na anak ng mga Miller. Pagkakita niya pa lang sa abogado ay alam niyang kapahamakan na ang dulot nito sa kanyang kapatid. Siguro ngayon nakasulat sa tadhana ang pagtatagpo-tagpo nila. Dahil nagkataong ito, ang abogadong gustong kunin ng mga Alvarez na siyang mortal na kaaway ng matandang Goncalves na nagkataong tunay niyang ama. Gustuhin man niyang umalis sa buhay ng abogadong Miller noon pa man, ay hindi na niya nagawa na magkanda dugtong-dugtong na ang mga pangyayari. Dahil sa koneksyon ay una niyang nalaman ang kanilang ama ay si Claro Alvarez, at sa kagustuhan pabagsakin si Goncalves ay hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Malakas ang puwersa at kapangyarihan ng mga Alvarez at palihim niya yung ginamit sa pamamagitan ng pasikretong paghahain ng mga ebidensya laban kay Goncalves. Tiwala siya sa galing ni Fort Miller bilang abogado. Alam niyang may papanalo nito ang kaso. Lahat ng ebidensyang isinuwalat sa korte ay galing sa kanya, ngunit walang nakakaalam noon, maliban sa kanya at kay Peter na siyang kasangga niya sa lahat. Ngunit dahil sa lintik na pag-ibig na yan ay may mga pangyayaring naganap dahil sa pagkakabihag niya sa pana ni Cupido. Ninais niyang tapusin ang sariling buhay noong muntik na siyang tumalon sa gusali, malapit sa trial court dahil doon niya napagtanto kung gaano niya kamahal si Fort Miller. Pagmamahal na hindi niya maaaring itolerate dahil masasaktan ng kapatid niya. Hindi pag-ibig ang bubuhag sa pagpoprotekta at pag-iingat na meron siya kay Caitlin. Makalipas ang ilang sandaling pag-iyak ay tuwid siyang tumayo at taas noong pinunasan ng mga luha. Hindi siya dapat panghinaan ng loob dahil alam niyang pansamantala lamang ang sakit na ito. Hindi porket bigo siya sa pag-ibig ay titigil na rin ang mundo niya. Kahit anong sakit ang nararanasan natin sa buhay ay hindi solusyon ang pagsuko. Sa bawat pagkadapa ay dapat na bumangon. Sa bawat sakit dapat mas maging matatag. Sa dami ng pagsubok sa buhay na naranasan niya, hindi pag-ibig lang ang gigiba sa pagiging matatag niya. Ilang beses na siyang nadapa na halos hindi na makabangon pa, ngunit dahil hindi niya ginusto sumuko, naririto pa rin siya ngayon. Patuloy na lumalaban sa laro ng buhay. Sakit lang to. Mas marami pa akong planong dapat natuparin para sa ikabubuti ng kapatid ko. Kamusta si Caitlin? Bungad na tanong niya kay Peter nang makarating ito sa airport, dala ang ilang mga gamit nila. Sandali itong tumingin sa kanya at nagkabit-balikat. She is safe, but as usual, kulang na lang patayin ako ng asawa mo. Natigilan ito't napatitig sa kanya bago muling nagsalita. I mean, ng asawa niya. Ano sa mga palagi makatingin eh. Hindi naman siguro niya nahalata ang pagpapalit namin. Iwas niya sa naging tugon nito. Halatang hindi. Agad na hinalikan si Caitlin nang makita. Akala mo matagal na nagkawalay. Ang kirot na meron sa kanyang kalooban ay tila binuhusan ng kumukulong tubig.
Ngunit hindi niya ipinahalata ang sakit sa kaalamang naghalikan ng kanyang kapatid at ang lalaking mahal na mahal niya. You don't have a right, Cassie. Hindi na siya muling nagsalita pa. Isinuot na lamang niya ang shades na hawak bago taas noong naglakad patungo sa arrival area. Dinig na dinig ang takong ng suot niyang high-heeled boots sa tuwing humahakbang siya, habang ang kasamang binata ay abala sa pagmamasid sa paligid. Hindi siya nag-aalangan sa kanyang galaw dahil alam niyang walang makakakilala sa kanya. Balot na balot ang kanyang muka at ibang-iba ang kanyang pananamit sa kanyang ayos noong nagpapanggap siya bilang kapatid. This is the real Cassie Goncalves. Sa lahat ng lugar na gustong puntahan ni Caitlin, palaging passport mo ang gamit. At ang kanya naman ay ikaw madalas gumamit. Ngayon mo lang siguro magagamit ang totoong passport mo. Hindi ka ba nagsasawa sa pagpapalit katauhan ninyo? Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon mula kay Peter dahil sa mulat sa pool ay hindi ito nagtatanong sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Tuloy lamang siya sa paglalakad. Mas ligtas siya sa mga kaaway na meron ng apelido ko kung katauhan ko ang gagamitin niya. Anya. Lalo na ngayon na mapupunta sa kanyang imperyo na pag-aari ng matandang Goncalves. Kaya gustuhin man niyang tanggapin ang pagiging Alvarez ay hindi niya magagawa. Mas importante sa kanyang kapangyarihan na poprotekta sa kanilang magkapatid kesa ang tunay niyang pagkatao. Kung alam mo ligtas siya sa katauhan mo, bakit pinaniniwala mo mga taong magiging pamilya na niya ngayon sa tunay niyang pangalan? Bakit katauhan niyang ginamit mo para ipaalam kay Mr. Alvarez na buhay ang anak niya? At pinaniwala mo si Fort na ikaw si Caitlin? Bakit hinayaan mong pangalan niyang ilagay sa marriage contract kahit ang totoo ay ikaw ang pinakasalan niya at hindi ang kakambal mo? Napahinto siya sa paglalakad hindi dahil sa dami ng tanong ng binata, kundi dahil sa tono ng pagtatanong nito na tila galit. Taas kilay siyang humarap kay Peter na nag-iwas naman ng tingin. Ikaw, bakit ang dami mong tanong ngayon? Kailan ka pa nagbigay ng tanong tungkol sa mga plinano at naisakatuparan kong plano? Curious lang ako. Tumango-tango siya bago muli itong talikuran at nagpatuloy sa paglalakad. Katauhan ng kakambal ko ang ginamit ko sa lahat ng iyon dahil gusto kong maging maayos na ang lahat sa buhay niya. Yun na lang ang kulang. Pinaniwala ko si Fort Miller na sa Caitlin ang mahal niya at asawa niya dahil mahal siya ng kapatid ko and in the first place, nagpalit kami ng katauhan para mailigtas siya, hindi para agawin sa kanya lalaking mahal niya. Tugon niya, kahit tila mga kutsilyo na tumatarak sa kanyang dibdib ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Gusto mong maitama ang katauhan ng kapatid mo pero paano ka? Exactly. Hindi ko magawang ayusin ang pagkatao ko kaya ang sa kapatid ko na lang. Palagi siya ang una. Tumahimik ang binata kaya akala niya hindi na ito iimik pa tulad ng pagiging tahimik nito noon. Bakit palaging kapatid mong inuuna mo? Dahil mahal ko siya. At siya na lang ang pamilya ko. Sagot niya. Hindi niya gusto ang mga nagiging tanong nito ngunit ayaw niya rin itong pagsabihan dahil aminin niya man sa hindi. Ang binata ang tumatayo niyang paa kapag hinang-hina na siya sa lahat ng pagsubok na hinaharap niya. Hindi ko alam kung masasabi ko selfless ka o selfish. Siguro nasa dalawa. Dinig niya ang pang-uuyam sa boss nito. Selfless ka dahil palagi mong inuunang kapatid mo sa lahat ng bagay kahit umaabot sa puntong wala nang natitira sa'yo. At kahit buhay mo, sasakripisyo mo para sa kanya. At selfish ka? Dahil hinayaan mong bumalik pa siya kay Fort Miller kahit alam natin hindi na dapat. Kahit ayaw niyang pansinin ng mga salita ng binata, hindi pa rin pinalalagpas ng kanyang puso ang mga narinig. Nasasaktan siya sa hindi niya alam na dahilan. Siguro nga alam niya ngunit ayaw niya lamang tanggapin. Siya ang asawa. Pero ikaw ang mahal. May pinalidad sa boss nito na muli niya ikinatigil. Nabato siya sa kinatatayuan ngunit hindi niya ito nagawang lingunin. Ayaw niya. Hanggang sa maramdaman niya ang presensya ni Peter sa kanyang harapan, ay hindi pa rin siya natinag sa kinatatayuan. Ipinatungan ng binata ang mga kamay sa kanyang balikat. Tiningala niya ito dahilan para makita niya ang mga mata nito. Lungkot at awa ang mababanaag doon at yun ang emosyong ayaw niya makita sa mata ng isang tao kapag tumingin sa kanya. Hindi niya kailangan ng mga iyon. Alam natin pareho na ikaw ang batang nakita at ipininta niya sa inspiration at ikaw rin ang pinakasalan niya. Hindi man ang pangalan mo ang nandoon sa marriage contract pero ikaw ang pinakasalan. Seryosong tugon nito habang nakatingin sa kanya. It doesn't matter.
Ang mahalagay maging masaya ang kapatid ko. Anya. Hinawi niya ang mga kamay nito sa kanyang braso at mabilis na naglakad palayo. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan ng sinasabi nito dahil alam niyang mali. Ikaw ang unang minahal at alam mo kung sino ang unang minahal na isang Miller. Ay siya ang panghuli dahil isang beses lang sila kung magmahal. Danig niya pa rin ang tugon nito. Maging masaya man si Caitlyn. Alam natin pareho na pansamantala lang iyon dahil darating at darating ang punto na mahahalata ni Ford kung sino ang babae sa una pa lang ay kinilala ng puso niya. Hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin ang mga salita nito dahil alam niyang kahit sa panaginip ay hahabulin siya ng mga katagang iyon. Sa usaping pagmamahal, mas nakakakilala ang puso kaysa ang isipan. Huling mga salitang narinig niya sa binata bago siya makalayo. Hindi na siya nag-abalang punasan ng mga luhang kanina pang masagana sa pag-agos dahil pagod na siyang gawin iyon. Kung luluha din naman siya sa bawat minutong lumilipas. Nang makasampa sa eroplano ay sandali siya lumingon sa paligid at humugot ng malalim na buntong hininga. I am Cassie, San Carlos Goncalves. I am Fort Miller's first love. But sadly, I'm not his true love.